Bakit kasi may ganyan? Sarado nyo na, sir. Saan nyo kaya yung pintuan? Wala, hindi Yun kita na, eh. okay na, okay na. Tara na. Excuse. Okay. Dali, abot ko lang to. Sa loob na eh, pasukin nyo. Ayaw ko lang po eh. Yan naman kasi, 2-3 shot lang yan. Tamaan pwede na yan. Nag-shoutout ko. Wala, kayo naman. Bira. Vlogger muna, vlogger pa. Vlogger. Last na TV naman o pwede ba? Camera naman namin o. TV naman o. Boy. Sige, nasa gilid na kami ka. Ngayong araw na ito, ako ay nag-file ng drug smuggling charge against Pulong Duterte, Hans Casio, asawa ni Sara Duterte, Nicanor Paidon, Allen Katuyan, Carlitan, at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang nakalap namin na ebidensya ay bunga ng Senate investigation noong 2017. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan ng Duterte administration nung sila ay nag-president. Kaya ngayon, sakot tayo ng magandang pagkakataon na mag-fight. Ganda po, no? Documentary testimonial evidence sa Alcala. Ngayon, because of the sensitivity and personal security issues around this case, eh talagang kailangan na lang natin payin ito na ipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinaka-drug lord dito ay si Charlie Tan, naka-partner ito ni Michael Yan. Na parehas sila ng trial. Tapos, ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Max Cambio. Tapos, ang mga naging facilitators naman ito na nasa ito ang district, palabas ng Boston Station of Paito, palabas ng Alin Tutuyan, iba pa. Dahil nawala na yung control nila sa Hudikatura as manifested by sources, particularly yung pagka-allow ng judiciary na hayaang magpiyansa si Senator Laila De Lima at eventually dismiss altogether yung kaso. So doon natin nakikita na takas na ang ating Hudikatura at nawala na ng influensya yung mga Duterte. Just to be clear, yung judiciary naman natin, by and large, functioning sa at lakas siya. Except for the cases na may interest yung mga Duterte, pag sa ganon, talagang minamaniobra nila at pinipilitin yung batas at Hudikatura para makakuran sila at proteksyonan sila. Ngayon, so far, wala na tayo nakikita ganon. Kaya natin sa ICC,
Natapos kung ilabas yung dokumento, last week, ito ay nakonfirma at mismo Solicitor General. At yun na, ang lumalabas doon, meron ng additional na 5 suspect tungkol kay defendant. General Salatis, De La Rosa, General Marama, Napolcom Commissioner Leonardo, at General Mata. Ngayon, binigyan sila ng summons. Dokumento na nilabas ko ay equivalent niya ng summons kung saan parang hinihingan sila ng counter affidavit. At yun na, in the form of interview. Kung hindi sila makapag-operate, therefore, yung evidence sa laban sa kanila ay yung nananaig. No? At hindi nila mabibigay yung kanilang side sa kaso. Kaya pagkaganon, malamang sa malamang, masasama sila dun sa warrant of arrest na pinahanda as we speak. Then, balik kasabay nitong pagbigay ng dokumento na to sa Philippine Government ay meron din silang request sa Interpol na isama itong 5 ito doon sa Blue Notice na tinatawag. Nakikinig na ikaw eh. Maaari silang i-hold sa mga iba't-ibang immigration doctors kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon hanggang merong Blue Notice. Balikan lang natin itong non-bailable. Itong kaso nito. Yes, available ito. Kaya, ano na, kumbaga, itong mga respondents dito sa kaso na ito, ay talagang kailangan nilang mag-isip-isip. Malalim, kung sino sa kanila yung mag-cooperate, hindi. Kasi eventually, balik conspiracy ito. Kaya the act of one is the act of all. Kaya, pag na-detain, yung isa, detain sila. Bigyan naman natin ng confusion. Ano yung focus nila? Mag-partner sila ni Paulo Duterte noong mga panahon na yun. Sila ang nag-control ng smuggling operations doon sa customs at that time. Solid po yung mga ebidensya na hanap namin at kaya nga tayo we're confident na ito dire-diretso ito sa court. Pwede ko nila sa kami specific evidence. Basta mga testimonial evidence at documentary evidence. Kasama po ba ito yung investigation sa Senado? Yun po mismo ang initial lead natin. Tapos pinursu na lang natin yung mga pwedeng ma-pursue for that investigation. Kasi nung mga panahon na yun, talagang pinilit nilang i-suppress yun. Pati yung investigation sa Senate. Ang aliado nila ay talagang pinilit i-whitewash. Ito po ba sir yung panahon na hinahamon niyo si Polong noon na ipakita yung tapo sa kanya dito na? Yun mismo. At yun na yung pruweba, ngayon po din siya. Kaya kasama sila. Yun ang sabi. Alam niyo po, nung final ko ito noong 2017, PNP chief pa lang siya. Hindi pa sa kanila na ang kaso nito. Na ngayon po, ganyan malusog. Hindi pinapansin niya ng ICC. Pwede tumakting siya, manalo siya, hindi siya manalo. We don't care. I don't care. Ang importante dito, mapanagot siya sa kanyang role sa mga hindi that resulted to the thousands of deaths of Sir, may panawagan ang Central Bank na sa mga mitay ng protection hindi Sara. Ay meron ba kayong panawagan? I think unang-una yung kuha na yun.
pwedeng inciting institution yun. Tinitignan natin kung pwedeng makasuhan sila for that. Kasi pwede sila inciting to rebellion or inciting to institution. Yes. Meron pa akong ipapile muli na